Ngayong araw nga mga mare, may papag na nga rin yung kusina natin at sila tate nga nakahuli nga ng ulang. At ang nakakatuwa nga, ang dami nila mga mareng nahuli nga ditong isda malapit nga sa atin. No pala mga mare, yung unang umaga nga nila dito nila Kuya Brel, kaya naman sasama nga sila dun kasi syempre pupunta nga sila sa bukid. Kaya eto siya na nga rin mga mare ang nag-drive at si tatay nga ay sasama nga rin kasi nga marami sila dun gagawin ngayong araw. Kaya maya nga mga mare ay may pupuntahan nga rin tayo pagbalik nga nila Kuya Brel. Pero bago nga yun mga mare at pinaliguan muna nga si Kolong-Kolong natin, tingnan nyo naman napakadumi na nga niya. Paano napakalayo na nga mga mare na nalalakbay nito? Dahil hindi pala mga mare kaya ipasok nga itong Kolong-Kolong kaya si tatay binuhat na nga lang itong kahoy. Naikwento nga lang ni tatay na hindi nga daw makakapasok yung Kolong-Kolong pero ito nga binuhat niya yung mabibigat na kahoy. Sabi ko sa kanya wag na siya magbubuhat ng ganyan tas may tubig pa. Pagdating nga nila eto na nga mga mare yung update nga dito sa ating lababo o diba nakakabit na nga siya, nakakatuwa at meron na nga ring sahig. Hindi na rin nabidyohan kasi anong oras na nga rin sila pumunta dito pero tingnan nyo nakahuli pa nga silang dalawang ulang. Akala ko nga mga mare nung una binili nga nila to pero hindi pala, tas ang dami nga rin huli, halo-halo na ng mga isda. Meron ka dyan mga mare makikitang arroyo, Tagalog, flower horn. Sabi nga ng iba pagsalitaan nga daw mga mare yung isda kung magtatagalog. Ginagawa kasi mga maring literal yung tawag na Tagalog. Hindi ko rin alam kung bakit tinawag yun na Tagalog. Hindi ko rin alam kung bakit nga tinawag mga maring arroyo. Sabi nila wala daw bang estrada. Basta ako rin mga mare, ganyan din yung mga tanong ko kung bakit nga mga arroyo yung tawag. At eto nga mga mare yung ilalim, sinasahigan na nga nila. Siguro maya-maya lang ay matatapos na nga rin ito. Maglalagay nga din daw sila Kuya Tolit dyan mga mare ng patungan na gamit. E di mas maganda nga yun mga mare kasi marami tayong pwedeng ilagay. Lalo na nga mga mare, magiging madalas nga tayo dito kapag tapos na nga to. At eto nga tamang merenda nga lang sila dito kasi anong oras na nga rin ito. Pero grabe no, ang galing nga nilang gumawa, tapos na yung bubong, malapit na yung sahig, dingding na ang sunod. Kaya naman nakakatuwa nga mga mare at si tatay nga abalang-abala maglinis nga doon ng isda. Pinako na nga ni Kuya Richard mga mare etong lababo, ganito na nga ginawa nila. Tapos maglalagay nga din daw sila dito mga mare ng upuan o diba, de pwede tayong tumambay dito habang nagluluto. Abay wag ka mga mare, may alulod nga daw tong tinatawag kaya pinupukpuk nga ni Kuya Tolits. Yung ilalagay nga daw mga mare sa gitna ng yero na yan ay yung linso na nga lang kasi marami nga tayo dito. Titingnan mo nga sa malayo mga mare, ang ganda-ganda nga dito magluto, maghugas ng plato. Na nga mga mare kapag tag-araw tas namunga nga itong mga gulay natin tas mamimites ka ng okra, ng kamatis. So mga mare, makakapagpakbit ka nga galing nga lang sa taniman mo at talagang napakalaking tipid nun. Kaya itong mga gulay nga na itong mga mare kapag lumalaki talagang tuwang-tuwa ako. Lalo na nga kapag tag-araw at wala talagang tubig mga mare, ewan ko na lang talaga kung hindi ito mapuno ng mga tanim. Sa ngayon kailangan muna nga natin pagtiyagaan nga mga mare kung ano nga tumubo dyan, yun na nga muna yun. Pero ang nakakatuwa nga dito mga mare, yung kamote nga talaga namang napakalaki. Pwede na nga natin yung talbusan mga mare tapos isisiga nga natin yung tilapia o diba mas masarap yun. Ang mga mare yung chinichika ko sa inyo, tingnan nyo naman yung dahon nga nung talbos o diba ang lulusog. Isang talbos nga lang, solve na ang tiyan mo mga mare. Masarap din nga to ilalaga o kaya ipiprito tapos sasawsaw mo nga sa bagoong. Tapos nasipaglakihan na nga rin to mga maring upot kalabasa nga ni tatay. Ang nakakatuwa pa nga mga mare, eto naman yung malunggay meron ng mga tubo-tubo kahit papaano. Syempre mga mare, dahil bikula ng mga magulang natin talagang mahilig kami sa laing. Kaya ilang piraso pa lang nga mga mare yung dahon niya na talagang gustong-gusto ko nang kuhanin tapos gagataan ko nga. Kulang na nga lang dito mga mare, kamuting kahoy at eto na yung papaya ang lulusog na nga rin kung titingnan nga natin. Kung lahat ng mamumunga mga mare, sobrang laking tipid diba? Kaya sa may mga lupa dyan or may extra nga lupa sa bahay nila, pwede na rin kayong magtanim. Etong ampalaya nga natin mga mare, abay lumalaban nga dito, nagsipagtubo na nga rin. Akala nga daw ni tatay hindi nga daw tutubo yan. Si tatay nga ang nakatoka sa pagluluto mga mare kasi abalang-abala nga sila Kuya Richard kasi tatay ang magluluto ngayong araw. Hindi nang pwede mga mare puro dito nga kasi syempre ano kakainin nga nila. At eto nga si tatay, tamang hugas nga lang din dito ng kaldero at ang ginamit pa nga dyan yung bunot nga. Ako tuloy si mama kapag nga nagpapaputi ng kaldero talagang bunot o kaya naman abo ang ginagamit niya. Sino nga mga nanay nakaka-relate doon? At eto nga si tatay tuwang-tuwa nga dito sa ulang Abay mahal din kaya yan mga mare kapag bibilin nga natin kaya nakalibre na naman nga ng ulam. Tinanga lang talaga mga mare, si tatay sobrang mahilig nga gumawa ng screen at napakalaking pakinabang nga din talaga ng screen na ginawa niya ngayon. Bukod kasi mga mare sa nakakatibid tayo ay talagang sariwang-sariwa pa nga yung nakukuha nga
nila. Ito nga mga mare, tinutupi na nga ni Cartolits, hindi ko alam kung saan niya to ilalagay. At si tatay naman, tamang saing na nga lang din dito. Ilipat pala nila mga mare yung salangan nga nila dahil nga maulan nga dun sa dati nga nilang pinaglulutuan. Aba, eto nga mga mare, tapos na nga si tatay magluto. Tara, sumabay na nga rin tayong kumain. Eto nga mga mare, yung gustong gusto ko dito pumunta mga mare ng maaga para dito nga tayo magluluto. Kaya nga lang hindi ako nakakapunta ng maaga. Paano mga mare, anong oras na ako nagigising kasi anong oras na rin ako nakakatulog? Kayo na ba mga mare nung buntis kayo, hirap kayong matulog? Ako kasi mga mare nung nag 4 months ako, hirap na akong matulog sa gabi. At etong sarap ng kain nila dahil sabay-sabay nga rin sila. Pagkatapos sila mamahinga, eto nga mga mare, nag-asikaso nga rin sila agad. Di na nga lang talaga nagbubunga sila agad mga mare para nga kapag maulan ay makakagawa pa nga rin sila. Kuya Richard naman, abalang-abala naman mga mare dito sa pagsasahig. Ang maganda sana dito mga mare, merong gripo na kawayan nga lang, kaya lang saan naman tayo kukuha ng tubig dito. At syempre, magpapahuli pa nga kami mga mare, pumunta pala kami dito. Galing na kami sa pinanggalingan namin yan mga mare dahil nga kumuha si Kuya Brel ng bangko. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, mahirap nga doon sa Abra kumuha, dito na nga lang sila kumuha. At least masasamahan pa nga namin mga mare kasi mahirap din talaga kapag nga wala kang kakilala. Kaya kung magtataka kayo bakit kami naglakad kasi hindi na namin pinasok yung kolong-kolong kasi nga baka masira. At eto nga si Baby, tuwang-tuwa nga dito mga mare at syempre unang beses niya nga lang makakapunta nga dito. Kami nga mga mare na mangha talaga dahil nga eto't malapit na nga matapos at etong si Pangat pumasok pa nga dito. Ang nirequest ko nga mga mare kay Pangat ay gusto kong maraming bintana, yun talaga namang napakaliwanag kasi wala naman tayo ditong ilaw. Kaya ayun mga mare yung itsura, malapit na rin magkabubong. Aba si tatay napakinabangan na nga mga mare etong upuan na ginawa nila, tapos dyan sa gilid na kinaupuan ko ay gagawa din doon sila dyan ng upuan. Dahil nga kulang nga mga mare yung pangsahig, bumili muna nga sila saglit. Kaya lang mga mare, 3 nga lang yung nabili nila kaya bibili na nga lang sila sa iba dahil wala na nga daw dito. Sumama na nga rin si tatay para din makapili mga mare na magaganda nga ang ganitong kawayan. Aba eto nga si Dagol ang videographer ngayong araw at si tatay nga ay kumain muna sila o uminom nga muna sila dito tagmerenda. Hindi nga mga mare pinapasok yung kolong-kolong pero pinasok na nga rin nila kasi medyo tuyo na nga rin daw. At saka may dala nga rin sila mga mare kaya pinasok nila at kaya naman pala ng kolong-kolong basta hindi nga basa yung daanan. Binaba na rin naman nila agad mga mare para makapagsimula na nga sila kuya ato para nga matapos na nga rin. Sana nga sabi ko nga ay maabot nga mga mare hanggang birthday niya para nga dito nga kami magkakasiyahan at syempre kayo din. Syempre kahit malalayo kayo mga mare, imbitado nga kayo. Ito nga si tatay, pinasok niya na nga. Sabi ko nga ba't hindi na lang iniisa-isa napakadami niya pang dala. At eto na nga mga mare, nakapasok na nga rin dito. Saktong-sakto nga nung dumating sila, 3:00 pa lang na to kaya marami pa nga silang magagawa. Baka nga matapos pa nila tong side ngayon. Sunod nga rin mga mare siguro yung dingding nga. Request nga rin ako mga mare, patungan nga ng mga panggato nga natin. Kasi hindi rin naman talaga tayo dito mga mare magkakalang. Gusto ko panggatong pa nga rin. Hindi ko alam mga mare kung kami lang pero sabi nga nila kapag sa kahoy dahil sobrang sarap nga daw ng luto. Napapansin din kasi namin yun mga mare kapag nga sa kahoy talagang masarap yung sinaing. Kayo rin ba? Madalas nyo rin ba yung maririnig mga mare sa mga matatanda? At eto, tamang kwentuhan lang kami dito. At kung tatanungin nyo kung ano pinagkakwentuhan namin dito mga mare, paano nga mga anak, kasi silang dalaw ni Ate Jo ay onsay ay talaga namang mayroon na silang karanasan. Ako mga mare, wala pa akong karanasan kaya medyo natatakot ako sa mga kwento nila. Sabi nga nila, napakahirap nga daw yung mag-labor. Yung hindi mo alam kung saan nga masakit at di mo alam kung parang nahahati na nga yung katawan mo sa dalawa. Mga mare, 4 na buwan pa lang ako, sa totoo lang kinakabahan na nga akong mga anak. Kaya mga mare, nung nakita namin pupunta nga dito sila Kuya Richard, aba sumama kami, sumunod kami. YouTube pala ay kasama nga namin mga mare, pero tingnan nyo naman tuwang-tuwa nga dito sa tubig. Paano? Hilig niya sa tubig. Para tuloy siya si Pulgoso at si Kuya Richard si Seryo. Abay tuwang-tuwang sumusunod kay Kuya Richard mga mare At syempre kasi mga mare, madalang lang talagang nakakapunta nga si Chuchu sa mga ganito. Kaya tingnan nyo naman, sobrang excited ngang sumusunod. Naalala ko dati yung mga aso namin talagang kasama ni tate kapag mamaman daw talaga ng isda. Nung mga oras nga na to mga mare, nakasunod kami pero sila pabalik na kami papunta pa lang. Eto na nga mga mare, nakita nga namin to sa malayo na dami nga nilang huli, nakakatuwa. Ewan ko, grabe ang tuwa ko dito kapag may huli nga mga mare. Buti hindi nagtatago yung mga tilapia ngayon. Mga mare, kami nila tate dati ilang beses namin blilag kaya nga lang laging walang huli at eto na nga ang lalaki ng huli na naman nila ngayon. At syempre mga mare, eto sinala nga ulit ni Kuya Richard, kinabukasan naman nga yan at ang lalim na pala dito mga mare ng tubig. Siguro ang sarap mamante dito mga mare, mas madami sigurong mahuhuli. Sabi ko naman sa inyo mga mare, pauwi na sila, papunta pa nga lang kami nila Ate Joy. Nakakainip din kasi mga
mga mare dun, kaya naman pumunta na nga rin kami dito at pauwi na rin kami mga mare. At eto nga, tandami. Kung mapapansin nyo nga kanina, may hawak nga ako mga mare pamaypay. Nagulat ako, nadala ko pala dito. At eto nga si Seryo saka si Chuchu, tingnan nyo naman, takbo ng takbo. Akala mo nun mga mare, nagsushooting nga silang dalawa oh. Pero ako naman mga mare, nagulat nga ako sa suot kong to. Napakalaki pala ng tiyan ko na. 4 na buwan na nga ako mga mare, kaya naman kitang kita na nga rin yung tiyan ko. Pakiramdam ko lumalaki siya kapag binabati. Eto nga si Bibi, gustong gusto na rin maligo mga mare, kaya nga lang hindi pwede dahil nga madumi rin yung tubig na to. Nung napagod na nga maglakad, eto binuhat na nga ni Kuya Braille o tuwid na tuwid pa nga. Bigay pa nga rin tayo ng munting regalo basta nakapalo at sinishare ang ating vlog. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit!